Ngumiti si Liu Zinqi at hindi nag-abalang itago ang kanyang pagnanasa. Samahan mo akong matulog kahit isang gabi. Ikaw, galit si Feng Zukan. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa matulog kasama niya. Hindi lang siya pangit at mataba kundi creepy din sa sex. Hindi nakatiis ang asawa niya kaya naghiwalay sila. Sa katunayan, si Liu Zinqi ay hindi masyadong pangit, ngunit siya ay tila ordinaryo kumpara kay Tang Yunfan na isang gwapong ginoo. Bilang karagdagan, si Feng Zukan ay isang magandang babae, kaya hinamak niya si Liu Zinqi. Nakitulog na kami dati. Ano ang kinakatakutan mo ngayon? Hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, sabi ni Liu Zinqi. Kung sasabihin niya sa isang tao ang tungkol dito ay hindi niya ito itinago ng ilang taon. Pinahahalagahan din ni Liu Zinqi ang kanyang reputasyon. At siya ay isang madaling pakisamahan, edukadong tao sa paningin ng ibang tao, kaya hindi siya handang sabihin kahit kanino ang maruming sikretong ito. Bukod dito, mas pinili niyang makipagdeal sa mga kababaihan, sa halip na gumamit ng karahasan. Tumahimik ka. Huwag mo nang banggitin pa iyon, nahiya si Feng Zukan sa kanya. Sige. Kalimutan mo na kung ayaw mong gawin. Nabigo si Liu Zinqi. Sa katunayan, napakagaling ni Feng Zukan sa kama. Kahit na siya ay lasing noong nakaraan, siya ay labis na nasasabik, na nagpahanga kay Liu Zinqi. Alinsunod dito, binigyan niya si Feng Zukan ng booty call pagkatapos, ngunit palagi itong tumatanggi. Hindi napigilan ni Liu Zinqi na mapabuntong hininga, alam kong gusto mong makilala si Tang Yunfan sa party, ngunit sa palagay ko dapat mo na itong isuko pagkatapos ng maraming taon. Bakit hindi mo ako pakasalan? Bagamat ang aking kayamanan ay halos hindi maihahambing sa kay Tang Yunfan, mas mayaman pa rin ako kaysa sa iyong pamilya. Tama siya. Bagamat ang pamilyang Liu at ang pamilyang Fang ay parehong napakayamang pamilya sa CTB, si Liu Zinqi ay mas mayaman kaysa sa pamilyang Fang. Mga ad ng pub future. Ang dahilan kung bakit hindi sumuko si Liu Zinqi sa paghabol kay Feng Zukan ay hindi dahil mahal niya ito, ngunit dahil ayaw niyang sumuko. Nang makita niyang hindi makuha ni Feng Zukan ang atensyon ni Tang Yunfan, lalo pa ang pag-ibig, natuwa siya sa kanyang kabiguan. Minsan, kung mas hindi mo makuha ang isang bagay, mas gusto mong makuha ito. Sa iyong panaginip, galit na galit si Feng Zukan, pagkatapos ay ibinaba siya sa galit. Pagkatapos noon, tinawagan ni Feng Zukan ang kanyang iba pang mga kaibigan, ngunit lahat sila ay dadalo sa party kasama ang kanilang mga pamilya. Natarante si Feng Zukan. Gayunpaman, hindi siya handang sumuko. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Feng Zukan na marahil ay hindi ganoon katanggap-tanggap na matulog kasama si Liu Zinqi dahil natulog na sila noon sa isa't isa. Bagamat medyo nakakatakot si Liu Zinqi sa pakikipagtalik, kailangan niyang aminin na ito ay lubhang kapana-panabik. Nang makitang huli na, tinawag ni Feng Zukan ang kanyang determinasyon at muling tinawagan si Liu Zinqi. Ano? Nagbago ba ang isip mo? Tumawa si Liu Xingyi. Alam niyang nanalo siya. Nasa bahay ko. Magpalat muna ako at mamaya mo na lang ako sa sanduan, utos ni Feng Zukan, ngunit walang pakialam si Liu Zinqi. Nagpalit si Feng Zukan ng kanyang damit at naglagay ng make-up sa pinakamabilis niyang makakaya at hindi nagtagal ay dumating si Liu Zinqi. Zukan, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang mga magulang sa kanya nang magbihis siya. Upang dumalo sa isang party kasama si Liu Zinqi, nagpadala sabi ni Feng Zukan. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ng kanyang mga magulang. Hinikayat pa siya ng kanyang ina na pakasalan si Liu Zinqi. Zukan, sa tingin ko si Liu Zinqi ay isang mabuting tao na may magandang reputasyon. Bakit hindi mo iniisip na pakasalan siya? Mga ad ng pub future. Si Liu Zinqi ay may magandang reputasyon sa mga napakayamang pamilya, dahil alam niya kung paano bumuo ng isang positibong personal na imahe bago ang iba. Higit sa lahat, si Feng Zukan ay 36 anyos na ngayon na medyo masamang reputasyon, kaya naisip ng kanyang mga magulang na makabubuti sa kanya ang pagpapakasal kay Liu Zinqi. Sige, sige. Kailangan kong pumunta ngayon.
Inip na sabi ni Feng Zukan sa kasabay-sabay na umalis. Sa tingin mo ba ikakasal na si Zukan sa buhay na ito? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina sa kanyang ama. Kung tumanggi pa siyang magpakasal ngayong taon, ipapadala ko siya sa ibang bansa. Mas pinahahalagahan ng kanyang ama ang mukha ng kanilang pamilya kaysa sa kanya. Bagamat naisip ng kanyang ina na ito ay medyo samobra. Hindi na siya naglakas loob na makipagtalo sa kanya dahil ito ay isang bagay na hindi kanais-nais na ginagamit ng mga dati nilang kaibigan upang mapahiya sila, at hindi na nila ito matiis. Nang lumabas si Feng Zukan, nakita niya ang kotse ni Liu Zinqi, at pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Zukan, ang ganda mo pa rin. Sabi ni Liu Zinqi na parang maginoo. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Feng Zukan na makita siya. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Walang pakialam si Liu Zinqi. Magiging masaya naman siya ngayong gabi. Sina Zhou Zhenghong, Sutong Noo kasama si Lin Xiaoxia ay bumalik sa kanilang mga kwarto sa hotel pagkatapos kumain, at hinatid ni Guning si Yuzi pauwi. Si Yuzi ay hindi ipinanganak sa City B, at nagmula siya sa isang maliit na bahay. Siya ngayon ay nakatira sa isang lumang apartment. Upang makatipid, tumira siya sa isang liblib na lugar, na hindi masyadong ligtas. Sa tingin ko ay hindi ligtas na tumira ka rito. Bumili ka ng bagong apartment bukas kapag libre ka na. Maaaring magbayad ang kumpanya para sa iyo, at ibabawas ito sa iyong dibidendo, sabi ni Guning. Si Yuzi ay may 20% shares ng Charm. Kung sikat si Charm sa palabas, napakadali para sa kanya na bumili ng apartment. Kaya naman, pumayag si Yuzi, dahil sabik din siyang magkaroon ng sariling apartment. Bilang karagdagan, naniwala siya kay Guning, at kumpiyansa na maaaring maging sikat si Charm, kaya malaki ang posibilidad na yumaman siya pagkatapos niyang makuha ang kanyang dibidendo. Pagkatapos ihatid si Yuzi pabalik sa kanyang inuupahang apartment, pumunta si Guning sa bahay ng pamilya Tang. Nitong nakaraang 2 araw, si Tang Yunfan ay nanatiling mag-isa kasama si Guman maliban sa oras ng hapunan, ngunit nag-uusap lang sila sa isa't isa o nanonood ng TV nang magkasama sa sala. Bagamat hindi sila mapakali sa pakikasama sa isa't isa, magalang pa rin sila sa isa't isa. Si Tang Yunfan ay tila kalmado, ngunit siya ay talagang nababalisa. Bagamat alam niyang ang pagmamadali ay nakakasira, sabik siyang maging malapit kay Guman. Sa katunayan, tinanggap na ni Guman si Tang Yunfan at nag-aanay na siyang makisama sa mga miyembro ng pamilyang Tang, ngunit naisip niya na mas mabuting dahan-dahan lang nila ito. Sa sandaling iyon, tanging sina Tang Yunfan at Guman lamang ang nanonood ng TV sa living hall. Umalis na si Tang Yunhang at ang kanyang asawa para dumalo sa party sa bahay ng pamilya Lei. At si Tang Haifeng ay nanatili sa kanyang pag-aaral upang magkaroon ng pribadong oras sina Tang Yunfan at Guman. Nang dumating si Guning sa bahay ng pamilya Tang, dumating din sina Feng Zukan at Liu Zinqi sa bahay ng pamilya Lei. Gayunpaman, hindi niya nakita si Tang Yunfan. Nang makapasok na sila, lumingalinga si Feng Zukan sa paligid para hanapin si Tang Yunfan. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pawang mula sa mataas na lipunan, kaya kilala nilang lahat si Feng Zukan ngunit tumingin sila sa kanya ng may halatang panghahamak. Kung mananatili siyang walang asawa dahil itinalaga niya ang kanyang sarili sa kanyang karera o siya ay isang may kapansanan, igagalang lamang siya ng iba. Gayunpaman, ginawa niya ito dahil sa isang lalaking hindi niya kailanman makukuha. Nang makita ni Tong Wen at ng iba pa si Feng Zukan, nadismaya rin sila, lalo na nang napansin nila ang saloobin ng iba sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang pampublikong lugar, kaya hindi nila maaaring makipagtalo sa kanya sa harap ng iba. Kahit si Tong Wen na pinakaayaw kay Feng Zukan ay nanatiling tahimik. Maaari niyang makipagtalo kay Feng Zukan ng kasing lakas ng gusto niya ngunit hindi niya ito magawa sa publiko. Sa kabutihang palad, alam nila na wala si Tang Yunfan ngayon, kaya hindi masyadong ipapahiya ni Feng Zukan ang kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na nanatili silang tahimik ay ganoon din ang gagawin ng iba. Oh,
Hindi ba ito Miss Feng? Si Miss Feng ay nakikibahagi sa party ngayon kasama si Chairman Liu. May magandang balita ka bang sasabihin sa amin? Isang marangal na babae ang lumapit at sinabi kay Feng Zukan, ngunit siya ay mukhang hindi maganda. Siyempre, alam niya na pumunta si Feng Zukan dito ngayon para kay Tang Yunfan, kaya sinadya niyang sabihin iyon para inisin si Feng Zukan. Mga ad ng pub future. Nagalit kaagad si Feng Zukan, ngunit hindi siya nakipagtalo sa kanya ngunit pinilit niyang kumalma. Ginang. Magkaibigan lang kami ni Kong, Chairman Liu. Anong masama dun? Nako, naiintindihan ko. Kung gayon, sigurado akong pumunta ka dito para kay Lord Tang, tama ba? Sabi ng isa pang marangal na babae sa acid tone. Sa kasamaang palad, nag-abroad si Lord Tang, at wala siya ngayon. Nakasanayan na ng mga tao na tawagin si Tang Yunfan bilang Lord Tang bagamat siya na talaga ang chairman ng Tangwang Group ngayon. Gayunpaman, kinailangan nilang tawagan si Tang Yunhang bilang kalihim Tang, dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod B. Sinabi ni Tang Yunhang kay Lei Haowei na si Tang Yunfan ay nagpunta sa ibang bansa, at karamihan sa mga tao sa party ay narinig ito. Ano? Halatang bigo si Feng Zukan. Nang marinig na wala si Tang Yunfan, tumalikod si Feng Zukan na naglakad palayo ngunit pinigilan siya ni Liu Zinqi. Lumapit siya sa tenga niya at sinabi sa mahinang boses, kung aalis ka ng ganyan, mapapahiya ako, at huwag mong kalimutang tuparin ang kondisyon. Dapat sumama ka sa akin at umalis kasama ko. Nang marinig iyon, kinailangan ni Feng Zukan na manatili kahit na ayaw niyang gawin iyon. Isang mahabang party iyon para sa kanya. Umupo sandali si Guning sa bahay ng pamilya Tang, pagkatapos ay bumalik sa Wafo Hills kasama si Guman. Hindi nagtagal, natuklasan ni Guning na may mga taong sumusubaybay sa kanya. Tiningnan niya ito saglit, at napansin niyang mga estranghero sila. Hindi niya alam kung sino ang nagpapadala sa kanila, ngunit ayaw niyang makipag-away sa kanila ngayon dahil nasa kotse niya si Guman, kaya kinailangan niyang alisin ang mga ito. Nay, may mga umaaligid sa atin. Kailangan kong bilisan para maalis sila. Maghanda ka, sabi ni Guning kay Guman. Ano? May mga taong humahabol sa atin. Namutla kaagad ang mukha ni Guman, dahil naisip niya ang pagdukot. Nakaramdam ng pagkabalisa ni Guman, inaliw siya ni Guning. Huwag kang mag-alala. Ma'am, magiging okay kami. Bagamat nagtiwala si Guman kay Guning, nag-aalala pa rin siya. Bumili si Direktang kay Guning. Pagkatapos ay nag-overtake ng sunod-sunod na sasakyan sa kalsada kahit na maraming traffic. Kaya hindi nakahinga si Guman sa takot na ma-accident, at ang pagkilos ni Guning ay nagdulot din ng maraming hinaing. Mga ad ng pub future. Gayunpaman, nang mapansin ito ng isang grupo ng mga kabataang lalaki, lahat sila ay humanga. Ito ang limited edition na Lamborghini. Wow, mukhang astig, at napakagaling ng driver nito. Ang Enyov Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Sa isang kotse sa likod ni Guning, dalawang lalaki ang napipi. Seryoso. Napakagaling niyang magmaneho. Isang lalaki ang hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa tingin ko natagpuan niya tayo, sabi ng isa pang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis sila ni Guning. Nang bumagal siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Guman. Ningning, pinaalis na ba natin sila? Oo, sabi ni Guning. Sino sila? Sila rin kaya ang mga taong dumukot sa akin noong nakaraan. Si Guman ay nababalisa. Ma'am, relax. Ligtas ka sa piling ko, sabi ni Guning para aliwin siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Guman, Ningning, tinawagan ako ng iyong titahiyan ngayon, at ang salon ay handa nang magbukas pagkatapos ng ilang araw. Kailan tayo babalik sa CTF? Hindi nagmamadaling bumalik si Guman, ngunit muling magbubukas ng kanilang beauty salon. Nang marinig iyon, biglang naisip ni Guning ang kanyang mga produkto ng skincare. Nay, subukan natin ang mga bagong skincare products. May alam akong brand na medyo masama, sabi ni Guning.
Magiging handa ba ang mga customer na gumamit ng mga bagong produkto? Tanong ni Guman. Kung nag-aalala sila, pwede tayong pumirma ng kasunduan sa kanila. Kung mayroong anumang side effect, magbabayad kami ng isang beses na kabayaran. Sa tingin ko ay malalaman nila kung gaano kahusay ang ating mga bagong produkto kapag nasubukan na nila ito, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Malaki. Tawagan ko na ang titahiin mo. Dahil sinabi ni Guning, pumayag si Guman. Pagkatapos ay tinawagan ni Guman si Guching at sinabi sa kanya ang sinabi ni Guning. Siyempre pinili ni Guching na maniwala at makinig kay Guning. Pagkatapos ibaba ni Guman ang tawag kay Guching, sinabi ni Guning sa kanya, Nay, kung lilipat ka para manirahan kasama ang tatay ko, mananatili ka sa City B sa hinaharap. Bagamat napakayaman ng pamilyang Tang, sa palagay ko mas mabuting huwag kang maging isang may bahay, dahil madidiskonekta ka sa lipunan at ito ay medyo boring. Kailangan mong makihalubilo. Magiging abala si tatay sa pagpapatakbo ng grupo ng negosyo, kaya sa palagay ko maaari kang magbukas ng isang high-end na beauty salon sa City B. Kumpiyansa ako na ang mga bagong produkto ng skincare na gagamitin namin ay magiging sikat sa mataas na lipunan. Tama ka. Ayoko rin maging full-time housewife. Naunawaan ni Guman na sinabi ito ni Guning para sa kanyang kapakanan. Noong nasa CTF sila, nagtatrabaho si Guman sa beauty salon araw-araw, kahit na hindi ito kailangan. Ang mga bagong produkto ng skincare ay wala pa sa merkado, kaya pupunta ako sa kabisera upang tingnan bukas, sabi ni Guning. Kailangan mo bang gawin ito ng personal? Naguguluhan na tanong ni Guman. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Guning tungkol dito, na para bang sarili niyang brand iyon. Sa katunayan, ito ay. Nang marinig iyon, alam ni Guning na may pagdududa si Guman, kaya direktang sinabi niya, Oo, dapat kong suriin ito mismo, dahil ito ang tatak ko. Ano? Nagulat si Guman. Inyo. Nay, hindi ka ba laging nagtataka kung bakit naging makinis at may kantab ang balat mo at ang balat ng tiyahin mo pagkatapos ng maikling panahon? Mayroon akong kakaibang formula at magagamit ito sa paggawa ng mga gamot o mga produkto ng pangangalaga sa balat, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, sa wakas ay nalaman ni Guman ang dahilan kung bakit sila ni Guching ay naging maganda at malusog muli. Sa bahay ng pamilyang Lei, nakatanggap si Feng Zukan ng tawag at nabalitaan na madaling naalis ni Guning ang dalawang lalaking ipinadala niya para sundan sina Guman at Guning. Si Feng Zukan ay nasa masamang kalagayan na, at siya ay nasa masamang kalagayan ngayon pagkatapos matanggap ang tawag. Anong mali? Tanong ni Liu Zinqi. Wala, inis na sabi ni Feng Zukan. Dahil ayaw niyang sabihin sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Liu Zinqi, ngunit pinaalalahanan lang siya na manatiling kalmado, alam kong hindi ka masaya, ngunit hindi mo ito maipapakita sa iyong mukha. Dinala kita dito. Kung ipapahiya mo ang sarili mo sa party na ito, hindi lang awkward ang pamilya mo kundi ako rin. Kung hindi siya sabik na matulog kasama si Feng Zukan, hindi siya papayag na dalhin siya dito. Dahil binigyan ng babala, hindi nasisiyahan si Feng Zukan, ngunit alam niya na tama si Liu Zinqi. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdahilan sina Liu Zinqi at Feng Zukan at umalis sa kalagitnaan. Nang makitang umalis si Feng Zukan, tinanong siya ni Lu Chuting, Zukan, hindi ka na ba sasama sa amin? Salamat na lang. May appointment pa ako sa mga kaibigan ko, pagsisinungaling ni Feng Zukan. Ayaw niyang ipaalam sa iba ang tungkol sa relasyon nila ni Liu Zinqi. Ang iba ay hindi na nag-isip patungkol sa relasyon ni Feng Zukan at Liu Zinqi, dahil alam nila na ang dalawa ay matandang magkaibigan. Bilang karagdagan, si Liu Zinqi ay hindi gaanong nagpakita ng interes kay Feng Zukan sa harap nila. At alam nilang lahat na si Tang Yunfan lang ang mahal ni Feng Zukan, kaya walang nag-iisip na si Feng Zukan ay magkakaroon ng kakaibang relasyon sa ibang tao. Lalaki. Tila walang sino man sa kanila ang lubos na nakakakilala kay Feng Zukan.
Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos, hinatid ni Liu Zinqi si Feng Zukan sa isa pa niyang bahay na nasa suburb. Ang kanyang mga magulang at anak ay nakatira sa downtown sa kanyang pangunahing bahay, kaya hindi sila nakabalik doon. Nang si Liu Zinqi ay sa wakas ay nag-iisa na kasama si Feng Zukan sa kotse, hindi na siya makapaghintay ng isang segundo para manligaw sa kanya. Huwag kang masyadong malungkot. Dahil magsasaya tayo ngayong gabi, mag-enjoy tayo. Nang marinig ang boses ni Liu Zinqi, naiinis lang si Feng Zukan. Nang marinig ni Feng Zukan na wala si Tang Yunfan, lalo na siyang nagsisikay sa dati. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya nakipag-deal kay Liu Zinqi. Gayunpaman, hindi niya masisira ang deal ngayon dahil makakainis ito kay Liu Zinqi, at malamang nailantad niya ang isang bagay na pinakagusto nitong itago. Nang makitang hindi pa rin nasisiyahan si Feng Zukan, hindi ito pinansin ni Liu Zinqi ngunit ngumiti. Ayos lang. Ich-cheer up kita mamaya. Lumingon si Feng Zukan kay Liu Zinqi at malamig na sinabi. Huwag masyado. Hindi niya pinapuna si Liu Zinqi dahil sa sinabi nito ngunit sinabihan siya na huwag masyadong mag-overboard sa kama, dahil hindi niya ito matanggap. Walang babaeng makakatanggap ng mga panlilinlang ni Liu Zinqi sa kama, at ang mga tumanggap sa kanyang nakakatakot na sekswal na pangangailangan ay ginawa lamang ito para sa kanyang pera. Siyempre, naiintindihan ni Liu Xingyi ang sinasabi ni Feng Zukan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan gaya ng ginawa ko sa ibang babae. Ipinapangako kong mag-e-enjoy ka. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Liu Zinqi sa suburb. Hindi siya idiniin ni Liu Zinqi sa kama nang maglakad sila sa isang kwarto, ngunit tinitigan siya ng diretsyo ng may nag-aalab na pagnanasa. Mahilig ako sa mga sensual na babae, kaya gusto kong makita kang naghuhubad. Hindi agad kumilos si Feng Zukan ngunit sinabing, gusto ko ng madilim na liwanag. Kung masyadong maliwanag ang liwanag, makikita niya ang nakakadiri na mukha ni Liu Xingyi. Ayon sa gusto mo. Si Liu Zinqi ay naiintindihan ng mabuti ngunit hindi pa rin niya pinansin at pinalabo ang ilaw. Bagamat madilim sa loob ng silid, kitang-kita pa rin nila ang isa't isa, at tila mas romantiko. Nang habarin ni Feng Zukan ang kanyang damit, pinuri siya ni Liu Zinqi. Nananatili kang magandang figure. Tingnan mo ang iyong boobs at puwitan. Gayunpaman, hindi siya nagdiin at tumagos sa kanya sabay-sabay, dahil hindi ito magiging kapana-panabik ng walang foreplay. Kaya, sinimulan niya itong hawakan at halikan ng sekswal. Makalipas ang kalahating oras na foreplay, sinimulan na niya itong pasukin. Bagamat hindi nagustuhan ni Feng Zukan ang mukha at katawan ni Liu Zinqi, kailangan pa rin niyang aminin na si Liu Zinqi ay isang dalubhasa sa seks. Walang alinlangan na siya ay isang dalubhasa sa seks dahil sa kanyang mayamang karanasan sa sekswal. Kung maganda ang mukha niya o sexy ang katawan, hindi mabilang na babae ang handang makipagtalik sa kanya ng libre. Sa makatuwid, hindi nasiyahan si Feng Zukan at pagkatapos ay hinayaan niyang gabayan ang kanyang pagnanasa. Natupad nga ni Liu Zinqi ang kanyang pangako at hindi niya sinaktan si Feng Zukan sa kama. Ngunit pagod pa rin si Feng Zukan pagkatapos ng ilang oras ng pakikipagtalik sa iba't ibang posisyon sa pagtatalik. Nakakatuwa na nakalimutan niyang ang lalaking tumatagos sa kanya ay si Liu Zinqi. Kinailangan ding aminin ni Feng Zukan na mas kapana-panabik na makipag-ibigan kay Liu Zinqi kaysa sa mga malalakas na binata. Nang makitang tinatangkilik ito ni Feng Zukan, isang dampi ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Liu Zinqi. Parang totoo na hindi magsisinungaling ang katawan ng babae. Ang kasiyahan ni Feng Zukan ay ang pag-aproba ng kanyang mga kakayahan, kaya mas lalo siyang kumilos. Lahat ng mga lalaki ay gustong patunayan ang kanilang mga kakayahan sa pakikipagtalik sa kama, at mas nasasabik sila kung ang mga babae ay nasiyahan dito. Nasiyahan ka ba? Tanong ni Liu Zinqi na may mapang-akit ng ngiti. Oo, sabi ni Feng Zukan na nakikinig sa kanyang puso. Gusto mo pa ba? Tanong muli ni Liu Zinqi. Oo. Ang boses ni Feng Zukan ay puno ng pagnanasa, at si Liu Zinqi ay patuloy na tumagos sa kanya ng marahas. Mas mabuti ba ako kaysa sa iyong malalakas na batang manliligaw?
Tanong ulit ni Liu Zinqi. Siyempre, alam ni Liu Zinqi na maraming batang manliligaw si Feng Zukan. Siya ay tapat kay Tang Yunfan, ngunit ang kanyang katawan ay hindi. Bilang karagdagan, si Feng Zukan ay nagkaroon din ng sexual na pagnanais, at hindi niya kayang tiisin ang mga taon ng kanyang buhay nang walang sex. Mga ad ng pub future. Oo, sabi ni Feng Zukan. Si Liu Zinqi ay hindi huminto ng isang segundo at nagiging marahas. Nakiusap pa si Feng Zukan sa kanya na huminto ng ilang beses sa kalagitnaan. Gayunpaman, hindi payag si Liu Zinqi na huminto dahil hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon na makipagtalik kay Feng Zukan. Kaya hindi sila huminto hanggang sa lumipas ang mga oras. Natulog sila ng ilang oras, pagkatapos ay madaling araw na. Gayunpaman, hindi sinasadyang nahawakan ni Feng Zukan ang titi ni Liu Zinqi sa kanyang pagtulog, at muling naon si Liu Zinqi. Sa sandaling nakaon siya, hindi na siya makatulog, kaya sinimulan niyang diniin si Feng Zukan at muling tumagos sa kanya. Ikaw, nena si Feng Zukan, ngunit hindi tumutol. Gayunpaman, ipinikit ni Feng Zukan ang kanyang mga mata sa buong oras, dahil maliwanag na ngayon, at hindi niya kayang makita ang mukha nito. Bueno, maaari kang bumaling sa akin upang matugunan ang iyong mga sexual na pangangailangan, sabi ni Liu Zinqi. Hindi umimik si Feng Zukan, ngunit ang kanyang pananahimik ay isa ring positibong sagot. Pagkatapos ng marahas na pakikipagtalik kay Liu Zinqi, naisip niya na ang mga malalakas na binata ay hindi gaanong kaakit-akit ngayon. Sa katunayan, naisip ni Feng Zukan na ang sinabi ni Liu Zinqi ay hindi isang masamang ideya. Ipinadala ni Guning si Guman sa bahay ng pamilyang Tanggayan ng dati bago siya umalis. Pinuntahan niya si Yuzi at pagkatapos ay sinabihan si Sutong noon na pumunta sa gusali ng Tanghwang Entertainment. Kukuha sila ng video advertisement ngayon. Pagdating nila, nakita sila ng ilang tao sa hall at natuwa sila. Dahil sa mainit na post sa Weibo, nalaman ng lahat ang pagkakakilanlan ni Guning, kaya mas binibigyang pansin nila siya ngayon. Siya si Goddess Gu. Napakaganda niya. Pinuri nilang lahat si Guning at hindi pinansin si Sutong Noo, ngunit si Sutong Noo ay hindi naiinis o nagseselos dahil talagang napakahusay ni Guning. Nanatiling kalmado si Guning, at hindi inisip na ito ay isang malaking bagay, dahil wala siyang anumang vanity. Mga ad ng pub future. Mag-shoot sila sa parehong photo studio tulad ng dati kasama ang isang video director. Hindi ito komplikado, at isang maikling pelikula lamang ng 12-dosenang segundo. Bagamat kailangan nilang mag-shoot ng maraming mga eksena, maaari itong matapos sa loob ng kalahating araw kung magiging maayos ang lahat. Nang magtipon sila sa photo studio, nagpakilala sila sa isa't isa bago nila sinimulang talakayin ang script. Ipinadala ni Lu Xiao ang script kay Guning kahapon, at ipinadala ito ni Guning kay Sutong Noo mamaya. Si Sutong Noo ay isang magaling na artista, kaya hindi nahirapan para sa kanya na tapusin ang mga kuha. Noong ika-4 ng hapon, natapos ang video ad. Pupunta siya sa kabisera bukas para sa negosyo, kaya nagpa siyang ibigay ang mga larawang ito at ang video ad kay Kay ng personal. Bilang karagdagan, ito ay tungkol sa oras upang ayusin para sa Kay at Chen Kangyi upang gumana para sa kanya. Nang lumabas sila ng gusali ng Tanghwang Entertainment, isang batang babae ang bumangga sa mukha nito na puno ng pananabik. Tung Noo, loyal fan mo ako. Pwede mo ba akong kunan ng litrato? Oo naman, sumang-ayon si Sutong Noo. Sa katunayan, talagang na-appreciate niya ang ginawa para sa kanya ng kanyang mga tagahanga, lalo na iyong mga loyal fans. Salamat. Nakipagtalo ako sa mga haters na iyon sa internet para ipagtanggol ka, pagmamalaki ng dalaga. Oh, maraming salamat, magiliw na sabi ni Sutong Noo. Kuhanan tayo ng litrato ng magkasama ngayon. Malaki. Binuksan ng batang babae ang camera sa kanyang telepono at kumuha ng ilang selfie kasama si Sutong Noo. Pagkatapos, tinitigan niya si Guning ng may pananabik. Gusto mo bang kumuha din ng ilang mga larawan kasama ako? Idol ko rin kayo. Natuwa si Guning. Hindi naman siya bituin. Walang problema.
Hindi tumanggi si Guning. Pagkatapos kumuha ng litrato kasama si Guning, masayang umalis ang dalaga. Sa sandaling lumayo siya, nag-post siya ng kanyang mga larawan kasama sina Sutong Noo at Guning sa Weibo nang walang pagkaantala. Buong araw akong naghihintay sa labas ng Tangwang Entertainment, at may nakilala akong dalawang diyosa. Napakabait nila, at nag-selfie kami ng ilang beses. Pag-ibig. Ang batang babae ay sikat sa mga tagahanga ni Sutong Noo, kaya marami siyang tagasunod, at ang karamihan ay mga tagahanga din ni Sutong Noo. Sa makatuwid, sa sandaling na i-post niya ang mga larawan sa Weibo, nakatanggap siya ng maraming komento sa loob ng ilang segundo. Ah! Bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka para hintayin ang dalawang diyosa? Napakaswerte mo. Wow! Ang gaganda nila. Wala bang make-up si Goddess Gu? Napakaganda niya nang walang make-up. Nagtataka ako kung gaano siya kaganda kung magsuot siya ng ilan. Talaga. Natural ang kagandahan niya na walang make-up. Mukhang maganda ang balat niya. I think maghihintay din ako sa labas ng building bukas. Wish me good luck. Sasamahan kita. Maraming tagahanga ang nasa sabik na makilala si Sutong Noo. Ikinalulungkot kong sabihin ito sa iyo, ngunit tapos na ang pagbaril, kaya hindi na darating si Goddess Su bukas. Ano? Hindi. Paano mo nalaman iyon? Mga ad ng Pub Future. Sikreto lang, pero ipinapangako kong totoo ito. Nagtatrabaho ka ba sa Tangwang Entertainment? Maraming tagahanga ang nagtanong sa taong nag-leak ng impormasyon kung nagtatrabaho ba siya sa Tangwang Entertainment, ngunit hindi niya ito sinagot. Maaga pa noon, kaya gustong lumipad pabalik ni Sutong Noo, sakaling mag-aksaya pa siya ng oras dito. Hindi siya pinigilan ni Guning at pinadalhan siya ng makapal na pulang sobra. Tungkol naman sa bayad sa pagiging tagapagsalita, ililipat ito ng kumpanya sa kanya mamaya pagkatapos nilang pirmahan ang kontrata. Hindi nag-alala si Sutong Noo tungkol dito, dahil nagtiwala siya kay Guning. Pagkatapos, nag-book si Guning ng 2 tiket sa eroplano para sa kanya at sa kanyang assistant, pagkatapos ay pumuntang kumain kasama si Yuzi. Medyo kapansin-pansin ang sasakyan ni Guning, kaya malinaw na nakita sila ni Lin Tianyo na naghihintay ng berdeng traffic light sa kalsada. Sigurado siya ngayon na si Yuzi ay walang mayaman na kasintahan, ngunit isang mayamang amo. Kung hindi sila close, hindi sana sinundan ni Yuzi si Guning. Walang pag-aalinlangan, pinaikot ni Lin Tianyo ang kanyang sasakyan at sinundan ang kay Guning. Sa simula, hindi siya natuklasan ni Guning, ngunit napansin niya ang parehong sasakyan na sumusunod sa likuran mula sa rearview mirror pagkatapos ng ilang pagliko. Siya ay naghinala at ginamit ang kanyang jade eyes, pagkatapos ay nalaman na ito ay si Lin Tianyo. Nagkaroon ng matinding traffic sa kalsada, kaya pinayagan siya ni Guning na sundan siya. Ginagalit ka pa ba ng boyfriend mo? Tanong ni Guning kay Yuzi. Napatulala si Yuzi saglit. Dahil hindi niya alam kung bakit biglang itinanong iyon ni Guning. Ngunit sumagot pa rin siya. Oo, pero binababa ko na ang tawag tuwing tinatawag niya ako. Nai-blacklist na niya ang numero ni Lin Tianyo, ngunit palagi niya itong tinatawagan gamit ang iba't ibang numero. Alam ba niya ang mga address ng tindahan mo at ng apartment mo? Tanong ni Guning. Kung alam niya, nag-aalala siya na baka maharas si Yuzi. Hindi niya ginagawa. 1 taon at kalahati na kaming naghiwalay, at ang aking tindahan ay nasa ibang shopping mall dati. Inilipat ko ito sa Fengshan Shopping Mall pagkatapos kong makipaghiwalay sa kanya, at lumipat din ako sa isang bagong apartment, sabi ni Yuzi. Sa katunayan, nakalimutan na niya si Lin Tianyo dahil hiwalay na sila sa loob ng 1 taon at kalahati, na hindi isang maikling panahon. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya siya, hindi niya maiwasang maalala ang pagkakaulo nito, na pumukaw sa kanyang puot. Idinagdag ni Yuzi, bihira kaming makipag-ugnayan sa isa't isa noong nakaraang taon at kalahati. Kahit magkasalubong kami sa kalye, nagpanggap kaming estranghero. Sinusundan niya tayo, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Ano? Nagulat si Yuzi.
Hindi niya inasahan na si Lin Tianyo ang i-stalk sa kanila. Bakit niya ginagawa iyon? Galit siya. Tingnan natin, sabi ni Guning, ngunit hindi naapektuhan ang kanyang kalooban. Boss, pasensya na, paghingi ng paumanhin ni Yuzi. Ayos lang, sabi ni Guning. Sinundan ni Lin Tianyo sina Guning at Yuzi hanggang sa parking lot ng Fengshan Shopping Mall. Sabay silang lumabas. Yuzi. Nang makababa si Yuzi sa kotse ni Guning, tinawag ni Lin Tianyo ang kanyang pangalan, kung sakaling aalis siya. Dahil sinabi ni Guning na curious siya kung ano ang gagawin ni Lin Tianyo, hindi umalis si Yuzi, ngunit hinarap siya. Ano? Si Yuzi ay hindi tumingin kay Lin Tianyo at malamig na nagtanong. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Well, hindi alam ni Lin Tianyo kung ano ang sasabihin bigla, dahil wala talaga siyang ideya kung bakit niya ini-stop. Well, kung ayaw mo, kailangan na nating umalis. Nawalan ng pasensya si Yuzi, tumalikod na siya at naglakad palayo. Maghintay lang ng saglit, sinugod ni Lin Tianyo si Yuzi at pinigilan siya. Well, I bet this lady must be the boss of Jade Beauty Jewelry, right? Tumingin si Lin Tianyo kay Guning at sinubukang pasayahin siya. Oo, sabi ni Guning. Ang kapaligiran ay naging lubhang nakakahiya sa mga mata ni Lin Tianyo, ngunit sina Yuzi at Guning ay tahimik. May iba pa ba? Tanong ni Yuzi. Talagang hinahangaan ko si Miss Gu para sa iyong hindi ka pani-paniwalang mga nagawa. Oras na ng hapunan ngayon. Gagawin mo ba akong tawagan na samahan ako sa hapunan? Sabi ni Lin Tianyo, sinusubukang makipagrelasyon kay Guning. Hindi ako kumakain kasama ng mga estranghero, nagpapadala sabi ni Guning. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Lin Tianyo, ngunit hindi ito nakakagulat na sagot. Siya at si Guning ay mga estranghero kung tutuusin. Gayunpaman, hindi siya handang sumuko. Miss Gu, lahat ng tao ay nagiging kaibigan mula sa mga estranghero. At si Yuzi ay kaibigan ko, kaya ang kaibigan niya, syempre, kaibigan ko rin. Napakawalanjiya ni Lin Tianyo na sabihin iyon. Oo, siya ay walang hiya. Kung kaibigan talaga siya ni Yuzi, normal lang sa kanya na sabihin iyon, pero ang mahalaga ay siya ang kaaway ni Yuzi ngayon. Lin Tianyo, hindi mo ba alam kung gaano kakawalanjiya? Kailan pa tayo naging magkaibigan? Na si Yuzi at siniko siya. Yuzi, although hiwalay na tayo, we're still friends. Bakit hindi mo kayang bitawan? Inosenteng tanong ni Lin Tianyo. Nako, kung ganoon, kung pinagtaksilan ka ng girlfriend mo, pwede mo pa rin siyang kaibiganin. Mr. Lin, mapagparaya ka talaga. Ngumisi si Guning, na nagpahiya muli kay Lin Tianyo. Gayunpaman. Hindi ako mahilig makipagkaibigan sa mga kakilakilabot na lalaki, dahil natatakot akong masuntok ko sila, sabi ni Guning at binigyan ng malamig na tingin si Lin Tianyo na ikinatakot niya. Si Lin Tianyo ay natakot kay Guning, hindi lamang dahil siya ang boss ng Jade Beauty Jewelry, kundi dahil siya ay isang kung fu master. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na galit si Guning sa kanya dahil sa ginawa niya kay Yuzi. Yuzi, alis na tayo. Sabi ni Guning, saka umalis nang walang pagkaantala. Si Lin Tianyo ay hindi nang ahas na pigilan sila, ngunit pinanood lamang sila na lumalayo sa kanyang paningin. Boss, halata na sinadya niyang lapitan ka, sabi ni Yuzi. Alam ni Yuzi na hindi siya ang target ni Lin Tianyo. Siyempre, napansin iyon ni Guning, ngunit hinamak niya ito. Kapag si Charm ay nasa merkado, at nalaman niya ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan, siya ay lubos na magsisisi sa ginawa niya sa iyo noon, nakangiting sabi ni Guning at natuwa pa. Hindi naman masama na nakipaghiwalay ka sa kanya, hindi siya ang magiging pabigat mo ngayon. Maswerte rin si Yuzi na niloko siya ni Lin Tianyo at iniwan siya nito. Nang matapos silang mag-order, tinawagan ni Guning si Kay at sinabi sa kanya na lilipad siya sa kabisera bukas. Kung handa silang magtrabaho para sa kanya, maaari nilang makilala siya sa kabisera.
Mga ad ng Pub Future. Nakahanda na sina Kay at Chen Kangyi, kaya direkta silang nag-book ng mga tiket sa eroplano papunta sa kabisera pagkatapos ng tawag ni Guning. Hindi nakipag-ugnayan si Leng Xiaoteng kay Guning sa loob ng 3 araw, at alam ni Guning na ginagawa niya ang kanyang gawain. Minsan, maaaring tumagal ng mga araw o kalahating buwan. Minsan, maaari siyang lumabas ng ilang buwan kahit na. Kinabukasan, ipinadala ni Guning si Guman sa bahay ng pamilya Tang sa madaling araw, pagkatapos ay umalis kaagad papuntang airport. Ang kanyang eroplano ay aalis ng alas 10:20 ng umaga, at ito ay lumapag sa paliparan ng kabisera bandang alas 12:30 ng tanghali. Nauna nang dumating sina Kay at Chen Kangyi kaysa kay Guning, pagkatapos ay hinintay siya sa airport. Tinawagan ni Guning si Kay nang makababa siya ng eroplano at pinuntahan sila ng walang pagkaantala. Nang lumakad si Guning sa kanila, bumaba sina Kay at Chen Kangyi sa isang kotse at magalang na binati siya. "Boss, magandang umaga. Kangyi, kumusta ka ngayon?" Nag-aalalang tanong ni Guning kay Chen Kangyi. "Magaling," sabi ni Chen Kangyi na may kasamang masayang ngiti. "Maraming salamat sa iyong tulong, kung hindi ay naputol ang aking mga paa." Sa katunayan, sinabi ng kanyang doktor na kailangan niya ng amputation, at tinanggap na niya ito. Sa kabutihang palad, nakilala ni Kay si Guning, at handang tulungan siya ni Guning. "Natutuwa akong marinig," sabi ni Guning. "Sakay na tayo sa kotse," sabi ni Kay, saka binuksan ang pinto sa likod ng kotse para kay Guning. Nang nasa sasakyan na sila, nag-propose si Guning, "Sabay muna tayong kumain." Pumunta sila para kumain sa restaurant sa tabi ng gusali ng korporasyon ni Guning. Pagkatapos, binalak ni Guning na isama sila sa paglilibot sa gusali bago siya umalis patungo sa pabrika ng gamot. Nandoon ang chauffeur sa sasakyan, kaya hindi na nila pinag-usapan ang kanilang trabaho habang nasa daan. "Oh, pumunta ka ba dito nang walang katulong?" tanong ni Guning. "Darating sila bukas ng gabi sa pamamagitan ng pagmamaneho," sabi ni Kay. Dahil si Kay at Chen Kangyi ay titira sa kabisera, natural na dapat nilang dalhin ang kanilang sasakyan dito. Medyo malayo ang CTD sa kabisera, kaya sumakay sila ng eroplano. Nag-book silang 3 ng private room sa restaurant. Mga ad ng Pub Future. "Kay, ano ang tunay mong pangalan?" "Hindi kita matatawag na Kay sa kumpanya, na magbubunyag ng iyong pagkakakilanlan bilang isang hacker," sabi ni Guning. Si Kay ay isang kilalang hacker kung tutuusin. "Muye," sabi ni Kay. "Pagkatapos nitong kainan, isasama kita sa paglilibot sa gusali ng aking korporasyon, at pagkatapos ay maaari kang bumili ng apartment. Babayaran ito ng kumpanya," sabi ni Guning. Ang Envol Beans ay ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Parehong sina Kay at Chen Kangyi ay mga highly skilled workers na tinanggap niya, kaya syempre, iba ang trato sa kanila. Oo naman, hindi naman tumanggi sina Kay at Chen Kangyi. Bagamat hindi sila nagkukulang ng pera, alam nila na ginawa ito ni Guning dahil sa kabaitan, kaya tinanggap nila ito. Pagkatapos kumain, dinala ni Guning sina Kay at Chen Kangyi sa gusali ng kanyang korporasyon, at direktang nakilala si Zhang Shanjia. "Masaya akong makita ka, boss." Binati ni Zhang Shanjia si Guning nang may malaking paggalang. "Shanjia, ito si Chen Kangyi, at siya ang magiging executive president. Ito si Muye, ang direktor ng Departamento ng Impormasyon," sabi ni Guning kay Zhang Shanjia. Pagkatapos ay bumaling kay Kay at Chen Kangyi. "Ito si Zhang Shanjia, ang sekretarya ng chairman ng kumpanya ng real estate sa ilalim ng pangalan ng aking korporasyon." Nang marinig iyon, binati sila ni Zhang Shanjia ng may paggalang. "Natutuwa akong makilala ka, Pangulong Chen at direktor mo." "Natutuwa din akong makilala ka," sabi ni Kay at Chen Kangyi. "Ang opisina ko ay nasa 18 palapag, at maaari mong gamitin ang mga opisina sa 17 palapag, sabi ni Guning. Maaari kang tumingin, at sabihin sa taga-disenyo kung anong estilo ang gusto mo sa iyong mga opisina. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Shanjia." "Oo naman,
sabi ni Chen Kangyi at Kay, pagkatapos ay sumakay ng elevator kasama si Zhang Shanjie sa ika-17 palapag. May iba pang dapat harapin si Guning, kaya umalis siya. Paglabas pa lang niya ng elevator, nakasalubong niya si Song Mani na kakapasok lang mula sa labas. Nagulat si Song Mani nang makita si Guning dito. "Hi boss, kailan ka pa pumunta dito?" "Sa tanghali, at aalis na ako para may gawin," sabi ni Guning. "Pwede bang sabay tayong kumain mamayang hapon?" tanong ni Song Mani. "Oo naman," sabi ni Guning. "Magdadala ako ng isang tao at pwede na kayong magkita. Magkita tayo sa Huangdeng Hotel." Talagang matalinong negosyante si Guning dahil pinili niyang kumain sa hotel ng kanyang ama. Ang taong dadalhin ni Guning para makipagkita kay Song Mani sa hapunan ay si Ning Chiangkai. Bilang mga tagapamahala ng kanyang mga subsidiary, kailangan nilang maging pamilyar sa isa't isa. "Walang problema," sabi ni Song Mani. Pagkatapos noon, sumakay si Guning ng taxi papunta sa pabrika ng gamot. Habang nasa daan, tinawagan ni Guning si Lu Xiao, at inanyayahan siyang sumama sa kanya sa hapunan. Bagamat si Lu Xiao ay itinalaga ni Leng Xiaoteng, nagtrabaho siya para sa kanya ngayon, kaya kailangan din nilang magkita-kita ang isa't isa. Minsang nabalitaan ni Lu Xiao na nasa kabisera si Guning at inimbitahan pa siya nito na kumain kasama niya, nasasabik siya, dahil lagi siyang nakikiusyoso tungkol sa kanya. Iniisip niya kung anong klaseng babae si Guning para nakawin ang puso ng kanyang amo, kaya pumayag siya ng buong bilis. Nang dumating si Guning sa pabrika ng gamot, halos 4 PM na. Ang mga gamot at mga produkto ng pangangalaga sa balat ay halos tapos na. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay hintayin ang resulta ng drug test bago mailagay sa merkado ang mga produkto. Kahapon ng umaga, sinabi ni Guning kay Ning Chiangkai na magpadala ng ilang samples sa State Food and Drug Administration, at makukuha nila ang mga resulta makalipas ang 1 o 2 araw. Naunawaan ni Guning na may gustong pigilan si Ning Chiangkai sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Sa simula, gusto ni Guning na gamitin ang kanyang network para tulungan si Ning Chiangkai, ngunit naisip niya na mas mabuti kung malalaman nila kung sino ang nagplano laban sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Kung nakapasa sila sa pagsusulit, ito ang magiging pinakamahusay na resulta. Kung hindi, malalaman ni Guning kung sino ang backstabber. Ngayon ang 2 araw pagkatapos ng pagsusulit, at malalaman nila ang mga resulta bago ang bukas. Bagamat wala pa silang pahintulot. Alam ni Guning na ang kanyang mga gamot ay nakakatugon sa mga pamantayan, kaya't sinabi niya kay Ning Chiangkai na ipagpatuloy muna ang paggawa ng mga produkto ng skincare. Kailangan niyang ibigay ang mga ito para sa Kamay Beauty Salon. Nagtiwala si Ning Chiangkai kay Guning, kaya sinunod niya ang utos nito. Nang halos 5:30 PM, dinala ni Guning si Ning Chiangkai sa Huangdeng Hotel at kinuha nila ang kotse ni Ning Chiangkai. 6 PM ang takdang oras, kaya hindi sila malate. Habang nasa daan, tinawagan ni Guning si Lu Xiao at sinabi sa kanya ang numero ng pribadong silid. Kung dumating siya ng mas maaga, maaari niyang hintayin sila sa private room. Si Lu Xiao, syempre, ay hindi nang ahas na hintayin si Guning, kaya maaga siyang dumating, ngunit hinintay niya ito sa bulwagan dahil gusto niya itong makita muna. Dahil alam niyang papunta pa rin si Guning, sinabi sa kanya ni Lu Xiao na hihintayin siya nito sa bulwagan. Nagkaroon ng traffic jam sa kalsada, kaya dumating sina Guning at Ning Chiangkai sa hotel makalipas ang 40 minuto. Dumating si Lu Xiao ng 10 minuto ng mas maaga kaysa kay Guning. Nang dumating si Guning, tinawag niya si Lu Xiao. Sa sandaling tumunog ang telepono ni Lu Xiao, narinig ni Guning ang tunog, at ang kanyang paningin ay nahulog sa isang gwapong lalaki sa bulwagan. Si Lu Xiao, sabay na sinalubong ng mga mata ni Guning. Naisip ni Lu Xiao na ang kasintahan ng kanyang amo ay tiyak na isang napakarilag na dilag. Kaya hindi siya masyadong natigilan nang makita si Guning, ngunit naisip pa rin niya na ang kanyang magiging hipag ay talagang maganda. Bagamat pareho silang nagkita, hindi agad ibinaba ni Guning ang tawag para masigurado ito, at sinagot din ni Lu Xiao ang kanyang tawag.
Nang masigurado nilang natagpuan na nila ang tamang tao, tinapos na nila ang tawag. Sabay lakad ni Lu Xiao papunta kay Guning. Ikinagagalak na makilala ka, darating na hipag. Mga ad ng pub future. Nagulat si Guning na tatawagan siya ni Lu Xiao sa ganoong paraan, ngunit masaya siyang marinig ito. Gayunpaman, hindi ito angkop sa harap ng iba, kaya sinabi ni Guning, pakiusap, tawagin akong Miss Gu kapag nasa pampublikong lugar tayo, o tawagin akong boss tulad ng ginagawa ng iba. Oo, boss, sabi ni Lu Xiao. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang general manager ng medical company sa ilalim ng pangalan ng aking korporasyon, Ning Changkai, sabi ni Guning. At ito ang general manager ng Fenghua Entertainment, si Lu Xiao. Magalang nilang binati ang isa't isa, saka umakyat. Boss, lagi akong curious kung anong klaseng babae ka at kung paano mo nakuha ang puso ng amo ko. I've never seen him being so attracted to a woman. Noong nakita kita ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Napakabata mo at maganda, at sigurado akong walang sino mang makakalaban sa alindog mo. Magaling makihalubilo si Lu Xiao. Higit sa lahat, gusto niyang mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang magiging hipag. Oh, sabi ni Guning. Ang ibig mo bang sabihin ay nine love sa akin ang amo mo dahil sa bata lang at maganda ako? Nang marinig iyon, agad na nagpaliwanag si Lu Xiao. Siyempre hindi. Hinding-hindi huhusgahan ng amo ko ang isang tao sa hitsura. Sa tingin ko, dapat siya ay naakit sa iyo dahil sa iyong natatanging kakayahan. Ngumiti si Guning, ngunit hindi umimik. Nagbibiro lang talaga siya. Pagpasok nila sa private room, nandoon na sina Kay, Chen Kangyi, Song Mani at Zhang Shanjia. Nang makita si Guning, tumayo silang lahat para ipakita ang kanilang paggalang sa kanya. Pagkatapos, ipinakilala sila ni Guning sa isa't isa. Nang makilala ni Ning Changkai ang iba sa paligid ng mesa, napagtanto niyang nagtatayo si Guning ng isang business empire. Nagulat siya, ngunit mas naniwala din siya kay Guning. Ang lahat ng naroon ay isang pangunahing tagapamahala ng korporasyon ni Guning. Siyempre, may iba pang pangunahing tagapamahala na wala ngayon. Sa sandaling ito, naisip ni Guning si Chen Darong, ngunit huli na para tawagan siya para sumama sa kanila ngayon, kaya sumuko si Guning sa ideya. Nagpasya siyang bisitahin ang Xiangyuan Antique Store bukas. Hindi nakalimutan ni Guning na may kahon ng mga antik sa ilalim ng lawa sa parke. Binalak niyang iligtas ito sa dilim. Sa panahon ng pagkain, nasiyahan ang lahat, at hindi sila nakikipagkompetensya sa isa't isa para sa atensyon ni Guning. Siyempre, hindi alam ni Guning kung magbabago sila sa hinaharap, ngunit lahat sila ay may utang kay Guning. Hanggat nananatili silang nagpapasalamat, hindi sila magtatalo o mag-aaway sa isa't isa para sa mga personal na isinagawa at samaire sa negosyo ni Guning. Bilang karagdagan, nagtatrabaho sila sa iba pang industriya. Pagkatapos kumain, naghiwa-hiwalay na sila. Si Chen Kangyi at Kay ay nanatili sa hotel pansamantala, habang si Guning ay pumunta sa bahay ni Leng Xiaoteng. Bago siya umalis, ibinigay ni Guning ang mga larawan at video advertisement kay Kay. Maaga pa noon, at maraming tao ang umaaligid sa lawa, kaya binalak ni Guning na pumunta doon pagkalipas ng 11 PM. Nang dumating si Guning sa bahay ni Leng Xiaoteng, medyo nalungkot siya dahil wala siya. Inilabas niya ang kanyang telepono, gusto siyang tawagan, ngunit nasa kalagitnaan ito ng pagsasagawa ng kanyang gawain, kaya ibinaba niya ang kanyang telepono. Kasabay nito, nag-aalala rin siya sa kaligtasan nito. Nauna si Guning sa kwarto at nagsuot ng damit na hindi tinatablan ng tubig, kung sakaling mabasa siya pagkatapos ng pagsised. Pagkatapos, nagsuot si Guning ng mahabang coat na lana. Dahil itim ang waterproof suit, walang makakapansin na iba ito sa isang normal na sweater. Noong ika-alas 11:30 ng gabi, sumakay si Guning ng taxi papunta sa isang malapit na hotel, pagkatapos ay naglakad patungo sa parke. Kaunti lang ang mga tao sa paligid ng Beihai Park sa oras na ito. At kahit na ang Beihai Park ay matatagpuan sa downtown,
hindi naging mahirap para kay Guning na makahanap ng isang tagong lugar. Mga ad ng Pub Future. Nakasuot siya ng maskara nang magpakita siya sa Beehive Park. Gayunpaman, dahil malamig pa rin, hindi katakataka na ang mga tao ay nakasuot ng maskara. Pumunta si Guning sa gilid kung saan niya nakita ang kahon ng mga antik, pagkatapos ay tumingin sa paligid. Nakakita siya ng isang nakatagong palumpong, kaya siya ay pumunta. Pagkatapos noon, hinubad niya ang kanyang coat at inilagay ito sa kanyang telepathic eye space bago siya lamusong sa tubig. Dahan-dahan siyang pumasok at hindi nagdulot ng gaanong ingay. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, nakahinga si Guning sa tubig, kaya diretso siyang lumangoy papunta sa kahon ng mga antik. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niya ito, at inilagay ito sa kanyang telepathic eye space bago siya lumangoy pabalik. Nang bumalik siya sa maliit na palumpong, sinuot niya ang kanyang Amerikana at lumabas. Gayunpaman, pinalibutan siya ng 3 kabataang lalaki na gumagala sa kalsada. Lahat sila ay lasing at amoy na parang nababad sa alak ng matagal. Nako, napakagandang babae. Bakit late ka pa sa labas? Nalulungkot ka ba? Bakit hindi tayo magsaya kasama? Isang lalaki ang tumabi kay Guning. Halika, sabi ng 2 pang lalaki, at tinitigan si Guning. Nang makitang lasing silang lahat, hindi na nag-abalang makipagtalo si Guning sa kanila, ngunit lumayo siya. Gayunpaman, hindi sila sumuko, at pinigilan siya. Umalis ka sa daan ko. Binatukan sila ni Guning. Spring na noon, ngunit medyo malamig pa rin ang pakiramdam nila nang malamig na tinitigan sila ni Guning. Gayunpaman, naisip nila na malamig ang panahon, hindi si Guning. Sa makatuwid, hindi sila lumayo sa lahat. Huwag kang masyadong masungit. Magsaya tayo. Ang gusto lang nilang gawin ngayon ay makipagtalik kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang akmang susuntukan na sila ni Guning, biglang huminto ang isang Maserati sa kanila. Isang lalaki ang lumabas mula rito at nakipagtitigan sa mga lasing na iyon. F***off. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Pinoprotektahan niya si Guning. Gayunpaman, nang makita ni Guning ang lalaki, mas nagalit siya. Ang lalaki ay hindi isang estranghero, ngunit eksaktong si Chizayo. Ginawa ni Guning ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang matinding puot sa kanya, at nanatiling kalmado. Lord Chi. Nang mapansin ng mga lasing na lalaking iyon si Chizayo, gising na gising sila, at takot na binati siya ng may paggalang. Napaka-arrogant ni Chizayo at nanatiling mataas ang profile sa kabisera, kaya alam ng maraming tao ang kanyang makapangyarihang background. Sa ngayon, si Chizayo ang general manager ng business group ng pamilyang Tang sa capital at naging boyfriend din ni Tang Yaqzhan. Malapit na raw silang engaged. Kapag sila ay nagpakasal, si Chizayo ay nasa mas mataas na katayuan sa lipunan. Hindi alam ni Tang Yaqzhan kung paano magpatakbo ng negosyo. At imposibleng papayag si Tang Bing senador na ipamana ng kanyang mga kapatid o pinsan ang kanyang mga ari-arian. Kaya si Chizayo ang magiging chairman ng business group ng pamilya Tang hanggat si Tang Yaqzhan pinakasalan siya. At kapag nagretiro na si Tang Bing senador, mamanahin ni Tang Yaqzhan ang lahat, at si Chizayo ang hahalili. Siyempre, isip-isip lang iyon ng iba. Bagamat si Tang Yaqzhan ang nag-iisang anak sa pamilyang Tang, si Tang Bing senador ay masyadong makasarili para hayaan ang ibang lalaking may ibang apelyido na magmana ng kanyang grupo ng negosyo. Sa ganoong kaso, si Tang Bing senador ay may mahal na anak matagal na ang nakalipas. Ibibigay na lang niya ang kanyang mga ari-arian sa kanyang sariling anak, kahit na siya ay isang anak ng pag-ibig. Walang ibang nakakaalam ng sikretong ito, lalo na sina Chizayo, Tang Yaqzhan at ang kanyang ina. Kung malalaman nila ang tungkol dito, hindi sila magtatrabaho ng husto para sa kanya, at ilalantad ang lahat ng ginawa ni Tang Aning para sa kanya. Kung gayon, nasa panganib ang kanyang kumpanya. Mawala ngayon, inip na sabi ni Chizayo. Sige, walang pagkaantala ang mga kabataang iyon. Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Chizayo sa kanya na may pag-aalala. Siyempre,
tinulungan siya ni Chi Zaiyou sa isang dahilan. Nakilala niya na si Guning ang babaeng nakasama ng pamilya Shu sa auction noong nakaraang pagkakataon. Kung si Chi Zaiyou ay magkakaroon ng mas matatag na posisyon sa kabisera, kailangan niyang palawakin ang kanyang network. Dahil nakilala niya si Guning ngayong gabi, mayroon siyang sariling plano. Naisip ni Chi Zaiyou na nagpapasalamat si Guning sa kanyang ginawa, at nagpapalitan sila ng mga numero ng telepono. Malamang nabibilhan siya ni Guning ng pagkain para pasalamatan siya, pagkatapos ay unti-unti silang naging magkaibigan. Pagkatapos nito, ipapakilala siya nito sa iba pa niyang mga kaibigan. Masyadong makasarili si Chi Zaiyou para mapagtanto na hindi siya mahalaga, o talagang kaakit-akit sa mga mata ni Guning. Sa halip, kinasusuklaman siya nito. Ano man ang mangyari, ayaw ni Guning na magdulot pa ng gulo dahil tinulungan siya nito. Alinsunod dito, nagpasalamat si Guning sa kanya, pagkatapos ay umalis nang hindi siya binibigyan ng pangalawang tingin. Sandali lang, miss, pinigilan ni Chi Zaiyou si Guning. Gabi na ngayon. Hindi ka magiging ligtas mag-isa. Pauwiin na kita. Salamat, kaya kong mag-taxi mag-isa. Tinanggihan siya ni Guning, at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa isang bakanteng taxi. Bagamat hindi ito naging maayos tulad ng iniisip niya, hindi iginiit ni Chi Zaiyou, kung sakaling magkaroon ng masamang impresyon si Guning sa kanya. Nang makitang umalis si Guning sakay ng taxi, bumalik si Chi Zaiyou sa kanyang sasakyan. Nang si Chi Zaiyou ay bumalik sa kanyang bahay, si Tang Yaxen, na nakasuot ng kanyang pantulog na gown, ay idiniin sa kanyang katawan at nagreklamo, bakit ang aga mo umuwi? Naalimpungatan siya sa sobrang lapit ng katawan nito sa kanya, at niyakap niya ito nang nakangiti sa kanya. Ano? Hinihintay mo ba ako? Oo, isang linggo na kitang hindi nakikita at miss na kita. Sabi ni Tang Yaxen at tumingin kay Chi Zaiyou. Hindi na nakapaghintay si Chi Zaiyou at hinalikan siya ng mariin. Habang naghahalikan, hinuberan siya nito saglit, at sinimulang himas-himas ang malambot nitong suso. Nang bumalik si Guning sa bahay ni Leng Xiaoteng, naligo siya, pagkatapos ay sinuot ang kanyang pantulog na gown. Pagkatapos, kinuha niya ang kahon ng mga antik mula sa telepathic eye space at binuksan ito. Bagamat mahigit 100 taon nang nakatago doon ang lumubog na kahon, walang tubig na nakapasok dahil sa makapal na wax sa ibabaw nito. Pagkatapos suriin ang mga antik, inilagay ni Guning ang ilan sa mga ito sa isang mahogany box na dadalhin niya sa Xiandian Antique Store bukas, at pagkatapos ay natulog. Kinabukasan, gising si Guning ng alas 5:30 ng hapon at hindi na muling makatulog, kaya tumayo siya at tumakbo. Ang lugar na tinitirhan ni Leng Xiaoteng ay napakalaki at maraming berdeng halaman, kaya medyo maganda ang tanawin. Ang mga taong nanirahan dito ay maaaring sobrang mayaman o makapangyarihan, dahil ang bawat bahay dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong yuan. Mga ad ng pub future. May truck sa living area na ito, kaya tinakbo ito ni Guning. Sa oras na ito, maraming mananakbo. Sa plaza, mayroong maraming matatandang lalaki at babae na nagsasanay ng taiji. Nang makita ang isang napakagandang dalaga na paparating na tumakbo ng napakaaga, pinuri siya ng lahat, dahil bihira itong makita. Ang nakababatang henerasyon ay natulog ng huli, ngunit iba ang batang babae na ito. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Sa sandaling ito, isang Janzi, ang lumipad sa kanya. Agad na huminto si Guning at sinipa ito pabalik sa orihinal nitong ruta sa ere, na ikinagulat ng lahat sa plaza. Ayos, sabi ng isang matandang babae. Ngumiti si Guning sa kanya, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo. Nang wala na siya, maraming matandang babae ang nagtipon at pinag-usapan siya. Napakaganda niya. Talaga. Hindi ako madalas makakita ng batang tulad niya na tumatakbo ng madaling araw. Ako rin. Ayaw ng apo ko sa exercise. Well, sana ang mga apo ko ay maging kasing energetic niya. Matagal nang nagsisikap si Jiang Roiken at bihira siyang magkaroon ng libreng oras,
kaya maaga siyang gumising kaninang umaga para tumakbo. Nang tumakbo si Guning sa tabi niya, bumili ng tibok ng kanyang puso. Sa simula, hindi ito sineseryoso ni Jiang Roycan, at nagpatuloy sa pagtakbo. Gayunpaman, nang tumakbo si Guning sa tabi niya sa pangalawang pagkakataon, hindi napigilan ni Jiang Roycan na lumingon upang sundan siya. Hindi nagtagal, napansin ni Guning na may sumusunod sa kanya, ngunit alam niya na hindi siya masamang tao, kaya hindi niya ito pinansin. Mga ad ng Pub Future. Sinundan siya ni Jiang Roycan saglit, at sinubukang makipag-usap kay Guning ngunit hindi niya alam kung paano. Sa paglipas ng panahon, nakita ni Jiang Roycan na tumatakbo si Guning sa regular na bilis, at ang distansya na kanyang ginagalaw sa bawat hakbang ay pareho. Nakatanggap ba siya ng mahusay na pagsasanay? Sinundan ni Jiang Roycan si Guning na tumatakbo ng halos 12 minuto at nakaramdam ng pagod, ngunit nauuna pa rin si Guning na parang hindi siya mauubusan ng lakas. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Jiang Roycan sa tabi ni Guning, at sinundan ang kanyang mga hakbang na sinusubukang kausapin siya. Hey, Miss, nice to meet you. Kanina pa kita sinusundan, at napansin kong regular kang tumakbo. Parang hindi ka naman pagod. Nakatanggap ka na ba ng magaling na pagsasanay dati? Halos malagutan ng hininga si Jiang Roycan nang sabihin niya iyon. Mabait si Jiang Roycan at panay ang tanong dahil curious siya. Oo, sinanay ako ng magaling, sabi ni Guning at binigyan siya ng isang sulyap. Nang makita si Guning na napakalma at kahit medyo malamig, nadismaya si Jiang Roycan, dahil siya ay isang gwapong binata at sanay na siyang humanga ng mga batang babae. Gayunpaman, tila exception si Guning. Ang puso ni Guning ay okupado ni Leng Xiaoteng, kaya hindi siya interesado sa ibang mga lalaki, kahit na siya ay gwapo. Oh, tama, nakuha ni Jiang Roycan ang sagot na gusto niya, pagkatapos ay nagtanong siya muli, ang pangalan ko ay Jiang Roycan. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? After that, he added, huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong sabihin sa akin, ayos lang. Ngumiti si Guning at sinabing, Guning ang pangalan ko. Pagkatapos noon, tumakbo si Jiang Roycan kasama si Guning at nag-uusap sila paminsan-minsan. Pagkatapos ng isa pang circuit, umalis si Guning. Iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila, kaya nahihiya si Jiang Roycan na hingin ang numero ng kanyang telepono. Anyway, dito siya nakatira, at madalas tumakbo sa umaga. Kumpiyansa siya na malapit na silang magkita muli. Bumalik si Guning sa bahay, at naligo bago siya lumabas. Nauna siyang mag-almusal, pagkatapos ay pumunta sa kanyang kumpanya. Nang dumating siya, tinanong siya ni Zhang Xuanjie, Boss, matatapos na ang pagtatayo ng tindahan. Kailan ito magbubukas? Sa tingin ko madidelay ito, dahil malapit nang magbukas ang branch sa CTB sa susunod na weekend, bubuksan natin ang sangay dito pagkatapos nito, sabi ni Guning. Ngayon ay Lunes, at ang pagbubukas ng seremonya sa lungsod B ay 4 hanggang 5 araw na lang. Boss, tapos na. Ibinalik ni Kay ang flash drive kay Guning. Wow, napakahusay mo. Nagulat si Guning. Napakadali para sa akin, sabi ni Kay. Ito ay laro ng bata sa kanyang mga mata. Mabuti, kailangang aminin ni Guning na si Kay ay talagang isang computer master. Pagkatapos, tinawagan ni Guning si Quan Mingkai at sinabi sa kanya na tapos na ang ad, at ipapadala niya ito sa kanya mamaya. Magpapadala rin siya ng taong pumirma sa kontrata at magbayad ng bayad. Namangha si Quan Mingkai sa kahusayan ni Guning, at nagdududa siya kung sapat ba ang patalastas dahil nagawa ito sa napakaikling panahon. Gayunpaman, nang makita niya ang mga poster at video, natigilan siya dahil mga obra maestra ang mga iyon. Tinawag ni Guning si Zhou Zhenghong para hawakan ang mga bagay kasama si Quan Mingkai. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Guning sa Antaigong Kalye, ngunit siya ang nagmaneho ng kotse ni Chen Kangyi. Dumating kagabi ang mga katulong ni Kay at Chen Kangyi kasama ang kanilang mga sasakyan. Masyadong kapansin-pansin ang sasakyan ni Kay at hindi ito nagustuhan ni Guning, kaya pinili niya ang kay Chen Kangyi. Dahil doon,
pinuna pa ni Kay ang panlasa ni Guning sa mahabang panahon. Karaniwang hindi pinapahiram ni Kay ang kanyang sasakyan sa ibang ngunit tumanggi pa si Guning na gamitin ang kanyang sasakyan. Inihatid ni Guning ang Land Rover ni Chen Kangyi sa Antaigong Kalye mamaya. Ipinarada niya ang kotse sa parking lot sa tabi ng pasukan ng Antaigong Kalye, pagkatapos ay kinuha ang mahogany box mula sa kanyang telepatikong eye space bago siya pumasok. Ang mahogany box ay kasing laki ng 24 na inch na malita. Hindi ito magaan, ngunit tila napakahirap para kay Guning na dalhin ito. Bagamat marami ng mga tunay na antik si Guning, hindi niya maiwasang gamitin ang kanyang jade eyes para maghanap pa sa paligid ng Antaigong Kalye. Matagal na siyang hindi nakakapunta dito, kaya naisip niya na baka makahanap siya ng 1 o 2 piraso. Mga ad ng pub future. Pagkaraan ng maikling panahon, napansin ni Guning ang 2 tunay na antigo sa gilid ng kalsada. Ang isa ay asol at puting porcelain pen holder, habang ang isa naman ay yiksing clay teapot. Nagbayad si Guning ng 2,000 yuan para sa kanila. Hindi ba girl gu? Nauna nang naglakad si Guning, at biglang narinig ang boses ng isang matandang lalaki. Tumingin siya, at nakita si Zhang Zhongyu. Sina Master Leng at Master Shu kasama ang 6 na bodyguard ay kasama ni Zhang Zhongyu. Kahit na hindi pa opisyal na nakilala ni Guning si Master Leng, nakita niya ang larawan nito sa balita, kaya nakilala niya ito sa unang tingin. Gayunpaman, nang makaharap ni Guning si Master Leng, medyo kinabahan siya. Kahit alam niyang hindi siya kilala ni Master Leng, hindi niya maiwasang mag-alala, dahil nag-aalala siya na baka hindi siya magustuhan ni Master Leng. Si Guning ay hindi kailanman kinabahan ng ganito, dahil si Master Leng ang tanging taong pinapahalagahan ni Leng Xiaoteng sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ginawa ni Guning ang lahat para manatiling kalmado, at naglakad papunta sa kanila nang nakangiti. Napakagandang makita ka, Master Zhang, Master Shu at ang master na ito. Haha, girl go, ang tagal na. Sabi ni Master Shu. Masaya siyang makita si Guning. Nahulog ang paningin ni Zhang Zhongyu sa kahon na dala sa mga braso ni Guning. Girl gu, mayroon bang anumang mga antigo sa kahon na ito? Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Oo. Kakakuha ko lang, at ilalagay ko sila sa Xiandian Antique Store, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, sabay-sabay na nagningning ang kanilang mga mata. Nagmamadaling sinabi ni Zhang Zhongyu, sabay na tayo. Sige Tara, sabi ni Guning at ginabayan ang grupo pasulong. Alam nila, syempre, kung nasaan ang Xiandian Antique Store, ngunit naisip nila na mas magalang na sundin si Guning, dahil siya na ang amo nito ngayon. Girl gu, ipapakilala kita. Ito ang dati nating kaibigan, Master Leng, sabi ni Zhang Zhongyu. Ikinagagalak na makilala ka, Master Leng. Magalang na binati siya ni Guning, bagamat sobrang kinakabahan pa rin siya sa kanyang puso. Oh, ikaw ang babaeng bumili ng Xiandian Antique Store. Tanong ni Master Leng. Inisip lang niya na si Guning ay isang magandang dalaga, ngunit hindi na nag-isip pa. Kung alam niya na si Guning ay kasintahan ni Leng Xiaoteng, tiyak na magbabago ang kanyang ugali. Sa kasamaang palad, hindi pa niya alam iyon. Oo, ako nga, magalang na sabi ni Guning. Mga ad ng pub future. Malaki. Isa kang matagumpay na batang negosyante, sabi ni Master Leng at pinahahalagahan ang kanyang kakayahan. Kaunti lang ang mga kabataan na mahilig sa mga antik, ngunit naging masikat ang Xiandian Antique Store nang makuha ito ng babaeng ito. After a short time, dumating na sila. Magandang umaga, boss. Agad namang tinanggap ni Chen Darong si Guning. Nang makita niya ang grupo ng mga tao sa likod ni Guning, binati niya rin sila ng may paggalang. Natutuwa akong makita ka, Master Shu, Master Zhang, at ang master na ito. Welcome. Hindi kilala ni Chen Darong si Master Leng dahil matagal nang nagretiro si Master Leng, at bihirang magpakita sa pampublikong lugar, kaya hindi alam ng maraming tao ang kanyang pagkakakilanlan. Tara akyat na tayo, sabi ni Guning. Dahil ang mga master na iyon ay mula sa napakayaman at makapangyarihang mga pamilya,
kailangan nila ng privacy. Pagkatapos, iginiya sila ni Chen Daong sa ikalawang palapag. Nang mapansin ng ilang tao si Jang Jongyo at ang iba pa na naglalakad papasok sa Xiangyan Antique Store, sinundan nila silang pumasok ngunit nasa ikalawang palapag na ang grupo. Ang ilan ay umalis kaagad pagkatapos dahil hindi nila nakilala si Master Jiang, habang ang ilan ay bumili ng ilang piraso ng handicrafts bago sila umalis. Nang makaupo na silang lahat, si Chen Daong ay nagbuhos ng mga tasa ng tsaa para sa kanila, at binuksan ni Guning ang kahon. Ito ay isang tangsan kay Yellow Glaze Horse. Ito ay isang Bronze Phoenix Glass. Ito ay isang Jade Inkstone mula sa Qing Dynasty. Ito ay... Matapos makakita ng 10 mga antigo sa kahon, si Jang Jongyo at iba pa ay inikat ang kanilang mga mata sa gulat. Jesus! Girl Gu, saan ka nakakuha ng napakaraming tunay na antigo? Tanong ni Jang Jongyo. Mula sa ibang lugar, at, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang backpack at inilabas ang 2 anti-gong binili niya. Nabili ko lang ito sa tabing kalsada. Kakabili mo lang dito. Nang marinig iyon, muli silang nagulat. Naglalakad sila sa kahabaan ng anti-gong kalye, ngunit nabigo silang makahanap ng anumang bagay na mahalaga. Gayunpaman, nakita si Guning ng 2 tunay na antik.